beloved Boss Mike Severa. Kalat ng taong ito na siya ay may power pa, siya ay bidabidahan. Kailangan niyang sirain ang pamilya ng mga Duterte. Kailangan niyang sirain si Miss Hanelet Abancenia para sa personal niyang interes. Which is, babae ito wala ka ng power. Itong taong ito, kung matino ang taong ito, siya kasi talaga punot dulo eh. Saan ka kumuha ng pera? Yun ang tanong ko sa'yo. Totoo ba? Saan galing yung 30,000 euros, girl? Saan galing yung 30,000 euros para magbayad ng mga iro? Kailangan niyo itong malaman. Hindi ko to pwedeng itago. Tatanungin kita, saan ka kumukuha ng pondo? Bakit kailangan mong iwanan ang iyong mga chikiting kung mahal mo ang pamilya mo? Kita nyo mga kababayan dyan ho yan grabe tong mga bunyag ni Maharlika, no? Bakit kailangan mong iwanan ang iyong mga chikiting para bantayan si Digong dyan sa dahig, mga kababayan? Oo, nando doon sa Netherlands, mga kababayan, itong babae na to. Grabe, sayang. At ako'y nagtataka rin naman, mga kababayan, kung bakit pinapayagan ng kanyang asawa at pamilya ng asawa. Anong meron? Oo, ako nagtataka. Hindi kaya ginagamit nila itong si Alpotera kung tawagin niya. Ano po, mga kababayan, hindi kaya ginagamit na ng pamilya ni Alpotera, pamilya ng asawa niya. Kasi may asawa naman yung Alpotera daw eh. Ayon sa ating bubwit sa dahig, mga kababayan. Oo, meron po tayong nakakausap dyan sa dahig. Ayon sa ating bubwit sa dahig, mga kababayan, ito daw pong si Alpotera na tinatawag nila ay meron pong asawa. Oo, at may mga anak, mga kababayan ko. Opo. At eto pa, mga kababayan, hindi basta-basta ang yaman netong pamilya ng asawa ng tinatawag nilang si Alpotera. Grabe, mga kababayan ko no? Matindi. Paloy. Oras silang nagbas para pumunta sa Hague, para magpakita ng support sa Pangulong Duterte. Pero binastos po sila ng mga iro doon, nitong babaeng ito. Kaya hindi ko to Yun, yung mga aso daw nung si Alpotera, yung bang mga taga-suporta ni matandang Duterte po, mga kababayan, ay pinagbabastos daw netong mga aso ni Alpotera. Kung saan po ang inaakusahan nila Maharlika ay ito daw po yung mga nagbabayad ng aso para ngumawa doon. So yun, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, ulitin ko lang. May mali kasi sa mga pahayag ni Maharlika. Ano po, mga kababayan ko? May mali daw. Oo, may mali. Bakit? Hindi ho si Pangulong Bongbong Marcos o dili kaya ay si First Lady ang pumupondo. Bagkos, mga kababayan, nako, eto nga, etong pamilya ng asawa ni Alpotera. Maraming pera, mga kababayan Oo, maraming pera. Sa totoo lang, mayaman Oo, ibang klase, yaman. Di mo ba? Mamaya, kukumpletohin natin tong kwento na to, mga kababayan tuloy. lalagpasin. Siya talaga yung punot dulo ng lahat. Dahil meron siya dala-dalang pondo na tinatanong ko sa kanya, sino nagbigay sa'yo? Dahil di ka naman mayaman Para magkagulo, para tratuhin, hindi ko to papayagan. Nakita nyo, may dala-dala daw pera para daw magkagulo. Ibig sabihin, nagbayad daw tong Alpotera ng mga aso para manggulo nga dyan sa dahig. Para guluhin. Mali ka naman, Maharlika Nagbabayad yan para sumuporta kay Digong. Hindi para manggulo. Ikaw lang naman magulo dyan At saka yung amo mong nagbabayad sa'yo Kayong dalawa lang ang nanggugulo. Gusto nyong guluhin itong sinasagawa na pagtitipon ng mga OFW at mga iro ni Alpotera dyan para mawala sila sa eksena. Yun ang, mga kababayan yun ang katotohanan dyan. Ginugulo ngayon ni Maharlika at ng kanyang among nagbabayad sa kanya para mawala itong grupo
ni Alpotera. Itong grupo sa dahig, dyan sa Europa, para mawala na. Umalis na sa tabi ni Digong. Kaya ngayon, mga kababayan, yung bang mga salitaan ng mga DDS ngayon na may nagseselos, na pinalabas din kung saang-saang pahayagan na may nagseselos daw. Nako, mga kababayan, malamang yung amo niyan. Kung may magseselos man, wala nang iba. Yung insecure yan. Yung bang, alam mong wala nang asim yan. Mga kababayan. At eto na nga, mga kababayan ko. Ipasok na natin. Banat Bay, pasok! Tayo tayo dyan! Sino kaya yung nagsis? Ayan na, mga kababayan. Gulong-gulo ngayon ang mga grupo ng DDS. Gulong-gulo ngayon ang grupo ng mga DDS dahil nga dito. Tignan nyo, mga kababayan, kahit si Banat Bay nakisawsaw na dyan. Ito na, pakinggan po ninyong maigi, mga kababayan ko. At bago kayo matuwa sa ating talakayan, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Di mo ba? Eto na, mga kababayan ko Banat Bay, tinatamaan na daw si Tatay Digong. Alam nyo, so totoo lang kahit naman ng anong gawin ninyo dyan, ganun talaga yan Wala na rin na mga kredibilidad si Digong, pasok! May nagselos? Tayo tayo dyan! Sino kaya yung nagseselos? Baste, side with Rodi's rumored lover amid feud among Duterte loyalists. Ayoko na! Sabi ko na Shit! Alam mo yun, sabi ko na nga ba. Again wala pa akong sinasawsawan dito. Kaya Uy, hindi! Sumausaw ka na Sausawan mo na ng husto. Tuloy! wala, sumusobra na. At tinatamaan na si Pangulong Duterte. Patay. Kaya magsasalita na tayo. I have Ako, ayan na, mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyo. Di po ba? Ayan na, hindi na mapipigil itong awayan. Sapagkat, mga kababayan, alam nyo, mga personal na nilang mga mga interest. Oo. Ako'y nagtataka talaga. Ano ba ang hinahabol nyo pa kay Duterte? Unang-una, number 1, matanda na. Ikalawa, kung katawan niya, hindi nyo na mapapakinabangan. Ikatlo, kung pagmamahal talaga yan, imposible yan. Malamang sa malamang, mga kababayan. Oo. Tulad ng nasabi natin ng mga nakaraan, hindi kaya trilyon na pera ang hinahabol niyan. Kasi, mga kababayan ko, hindi mamumuhunan itong mga ito na sinasabi nila na nagbabayad ng mga iro at nagbabayad din kay Maharlika kung hindi sila kikita ng malaki. Kung hindi malaking pera ang hinahabol ng mga babae na yan ni Duterte. Di po ba, mga kababayan? Tuloy! nothing against with those vlogger na gumagawa ng chismis for the sake of their content. Wala tayong magagawa. Kung bobo ka talaga, gagawin mo talagang chumismis na lang. Bobo ka Ganun talaga. Sino ba kasi chumichismis? Sino? Banggitin mo kasi yung pangalan. Ikaw naman Kapag bobo, gawa ka na lang ng chismis. Kaya lang, ang problema, tinatamaan na si Pangulong Duterte. Naiiskandalo na ang pamilya niya. Naiiskandalo. Oo, matagal nang naiiskandalo yan Kita nyo, mga kababayan ko? Yan, nagpapanik na yung mga ibang mga vlogger tulad ni Banat Bay dito sa ginagawa o nangyayaring mga pag-aaway-away ng mga babae ni Duterte. Kita nyo, mga kababayan ko, grabe. Tuloy. Iskandalo na siya. Naku, naiiskandalo na raw, mga kababayan, isa pa. Totoong Duterte supporter. Kung totoo ka, putang ina ka, tumahimik ka. Ang lutong, mga kababayan. Ang lutong ng mura ni Banat Bay.
Sino ba kasi ang minumura mo? Tuloy. Kung ikaw ay totoong Duterte supporter. Kung ikaw daw, Maharlika, ay totoong Duterte supporters. Sige, supporter. Kung totoo ka, putang ina ka, tumahimik ka na. Bakit? Naiiskandalo na si Tatay Digong. Ay, tumahimik ka na raw eh. Bakit hindi mo, patahimikin yung nag-uutos sa kanya? Alam mo naman yun, si Maharlika, parang ikaw lang yan. Kung walang mag-uutos sa inyo, hindi kayo ngangawa. Di po ba, mga kababayan? Ang dapat mong tutukan at batikusin at pagsabihan ay yung nag-uutos kay Maharlika at nagbabayad. Ganun yun. Hindi mo kaya. Hindi mo kayang batikusin yung nag-uutos kay Maharlika. Wala. Wala. Si Maharlika, aso lang huyan. Di po ba? Hindi bubuka ang bunganga ni Maharlika kung walang isasalpak na pera. At syempre, yung mag-uutos sa kanya. Di po ba, mga kababayan? Ito na. Ulitin mo yung mura mo sa kanya. Kung totoo ka, putang ina ka, tumahimik ka na. Bakit? Naiiskandalo na si Tatay Digong. Tumahimik ka na dahil inuungkat mo na yung buhay ni Pangulong Duterte. Binababoy mo na siya. Kung ikaw may Inuungkat daw yung buhay ni Duterte. Ano naman kung maungkat? Hindi naman nabago yan, di po ba? Baka nakalimutan nyo nung mga unang-unang panahon na makulong si Digong sa ICC. Ano ang content natin? Abay nagkatotoo eh. Sabi natin mga kababayan, ayan na. Oo, sabay-sabay ng mga dadalaw ang mga babae ni Duterte. Saan? Sa may Netherlands, sa may ICC. Nagkatotoo mga kababayan. At eto pa, hindi nagkasya na magkasabay-sabay sila, kundi nag-aaway-away pa. Walastik na yan mga kababayan, Away-away sila mga kababayan. problema ka doon sa ibang nasa paligid ni Pangulong Duterte, makiramdam ka naman. Dahil ang nabababoy, hindi yung tinitira mo, kung hindi si Pangulong Duterte. Unless, totoo. Damay lang. Kasalanan din naman na Digong yan. Kung di ba naman naging babaero at maaaring mga may pinangako na hinahangad at makuha nila yan, syempre, wala. Huwag niyong sisihin yung mga kababaihan na nagpadala lang naman sa mga pambobola ng mga lalaki. Di po ba mga kababayan? Hindi naman po siguro lalapit yung mga babae kung hindi nyo ginambala at kung hindi nyo nilapitan para bulahin at utuin. Di po ba mga kababayan? Alam nyo naman, pagka babae, mahina yan. Kaya kayong mga lalaki, kung ayaw nyo na magaya kay Duterte, abay tumahimik kayo. Gumaya kayo sa amin ni Arnold Lopez. Di po ba mga kababayan? Ito na, tuloy. O yung narinig kong bayad ka para gawin ito. May narinig ako. Pero hindi ko na lang yung May bayad nga. Bayad nga. Yung nagbayad ang tirahin mo. Ikaw talaga, Ulitin natin, totoo yung narinig kong bayad ka para yan na nga. Totoo talaga yan, banat bay. Di mo ba? Totoo yan. Ikaw, sabi ko nga sa'yo Ikaw naman banat bay. Bayad talaga yan, hindi bubuka yung bunganga ni Maharlika kung hindi babayaran yan. Yung ganong mga pananalita niya, mga kababayan, malaki ang binayad dyan. Di ba? Malaki ang binayad dyan, mga kababayan, tuloy. gawin ito. May narinig ako. Pero hindi ko natira mo kung hindi si Pangulong Duterte. Unless totoo yung narinig kong bayad ka para gawin ito. May narinig ako. Pero hindi ko na lang yung i-consider. Pero may narinig akong binabayaran ka ng isang taong nagseselos kay Pangulong Duterte. Ngayon, Ay, nako, binabayaran. Ayan na, mga kababayan, lumalabas na yung mga analisa natin. Yung pag-a-analyze natin dito sa awayan ng mga betka, babae ni Duterte. Kita nyo? Bayad daw si Maharlika. Kita nyo, mga kababayan ko, So, sino yung nagbabayad? Nako!
Siyempre yung bukang bibig, oo, ni Maharlika na pinagtatanggol niya. Ganun yun, mga kababayan. Sino yun? Hoy, Banat Bay, banggitin mo na kasi. Oh. Pero hindi ko na lang yung i-consider. Pero may narinig akong binabayaran ka ng isang taong nagseselos kay Pangulong Duterte. Ngayon, Grabe! Selos ba talaga, mga kababayan? Ha? Selos ba talaga yan? O malaki lang yung hinahabol niyan? Naku! Oo, ako, hindi ako naniniwala. Ulitin ko, kung pagmamahal, kung katawan lang ang habol, mga kababayan, maniniwala ba kayo doon? Ako, hindi ako naniniwala dyan. Kalokohan yan, mga kababayan. Oo. Ha? Unawain nyo na lang. Isang 80 mahigit. Oo. Na isang matanda na nakakulong sa dahig. Ano yon? Habol nila. Katawan, pagmamahal, kalokohan. Kalokohan, mga kababayan. O, sige, tuloy. kung akala mo nakakatulong ka sa pamilya na Duterte, eto na yung anak ni Pangulong Duterte, nagsalita na. So this time, you better shut up ka na. Shut the fuck up. Ay, mga kababayan, kita nyo, damay-damay na pati anak. Ano, pati si Baste, mga kababayan, hindi na nakatiis dito eh. Sa totoo lang, bakit? Talagang iskandalo na po ito. Sinasakyan na rin po kahit yung mga aso na mga vlogger sa magkabilang kampo. Oo. Grabe, no? Kayo, mga kababayan ko, ha? Ay, kayo ba naniniwala din na ulitin ko lang, ha? Kung katawan mo lang ang habol ko. Putik na yan, mga kababayan, mapapakanta ka na lang, no? Ha? Di ba? Ano ba yung kanta na yon? Yung, kung katawan mo lang ang habol ko, hindi mo to matitikman. Grabe. Ibang klase, mga kababayan. Oh. Our beloved Boss Mike